Nagbabalik po muli ngayong taon ang Philippines' largest multi-arts event at yan ay ang CCP Pasinaya Open House Festival na nasa ika-19 na edisyon na. Ay, nakatakda itong maganap sa darating na February 1 at 2 sa iba't ibang lugar o venue nationwide. At kaugnay nga niyan ay makakasama natin ngayon si Sir Dennis Marasigan, ang Vice President at Artistic Director ng Cultural Center of the Philippines. Good morning po, Sir Dennis, and welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, sir. Good morning. Magandang umaga. Maraming salamat. Alright, sir. Para po sa ating mga tagapanood na hindi ganong pamilyar sa Pasinaya, maring niyo po bang ipaliwanag kung ano yung Pasinaya Open House Festival? Ang CCP Pasinaya Open House Festival ay isang multi-arts festival na ginaganap taon-taon. Kasabay na rin ng paggunita sa National Arts Month. Ang Pebrero kasi National Arts Month. Pagkatapos, ang ginagawa dito, iba't ibang mga pangkat pangsining, iba't ibang mga artista ay gumagawa ng mga palihan, workshops, pati mga palabas. Para sa mga manonood, pwede nilang sampulan itong mga palihan na ito at saka itong mga palabas na ito. May iksing palabas, mga 20 minutes lang, para you can watch as much as you can workshop as much as you can, para pag nagustuhan mo, baka gusto mong bumili na ng ticket o panoorin sila sa susunod naman nila na buong produksyon. Oo, nung makita mo pa lang yung mga videos ngayon, nung nakakapukaw na yung ng pusong masining, kultura, hindi po ba? And then napakatagal na, 19 years, tama po ba? Actually, 20 years, kaya may 2 taon tayo na pandemic na 20 years ginawa. na. So, simula pa ito ng 2005. Oh, napakatagal na nga po, no? And then, I understand that last year started po na iba't ibang venues naman ganapin itong Pasinaya. So this year, saan-saan po yung mga lugar na meron din pong celebration o yung paggawa po nitong Pasinaya? Nagsimula talaga tayo sa CCP Complex. Pagkatapos, nagkaroon tayo ng iba't iba ring mga lugar na pinupuntahan, kagaya ng meron kasi tayong Paseo-Museo, kaya yung mga museo sa Maynila at saka sa Pasay naging bahagi na rin ng Pasinaya. Noong nakaraang taon, ginawanap din ang CCP Pasinaya sa Tagum, Davao del Norte at saka sa Iloilo City. Ngayon, sa taong ito, natutuwa kami na marami pang nadagdag. Magkakaroon din ng CCP Pasinaya sa Provincial Capital Grounds ng Batangas City. Meron din tayo sa Sorsogon City at sa Himamaylan, Negros Occidental. Bukod pa sa circuit sa Makati at saka sa Metropolitan Theater. Wow! Sir, this year po, may bagong idinagdag sa Pasinaya. Yan po yung mga palaro. So ano po ba ito at bakit ito dinagdag doon sa mga nauna ng, kumbaga, components ng Pasinaya na palihan, palabas, paseo, museo, palitan, pagtitipon at yung iba pamilihan? Oo. Bukod nga doon sa palabas at sa palihan, nabanggit ko, meron kami paseo-museo. Tapos meron din tayong tiangge, yung pamilihan. Meron din mga business-to-business exchanges, yung palitan, no? Na yung mga gustong maging magtanghal at pwede nilang makausap yung mga artista na gusto nilang itanghal. Ngayon, meron kasing mga binigyan ng grants ang CCP na mga digital games. So ngayon, isasama natin sa CCP Pasinaya, pwede silang magpunta doon sa CCP Complex, meron isang booth doon na pwede nilang laruin itong mga games na ito, itong mga laro na ito. Uy, nakakatawa. Kumbaga, kahit maikli lang, may experience mo. Tama. Oo, tsaka naka-integrate na yung digital, hindi po ba, in the modern At saka kasi time? itong mga binigyan ng grants ng CCP ng mga games, itong mga laro na ito ay nakabatay din sa kultura ng Pilipinas. Halimbawa, may isang laro na tawag ay gala. Pwede kang magpunta sa iba't ibang lugar sa Pilipinas sa pamamagitan ng digital game. Nakakatawa, parang Philippinized Yes, na tama, video tama yan. games. Oo. So last year po, umabot kayo ng 45,000 yung mga nagpunta po sa Pasinaya. So this year naman po, gano'n po kadaming tao or audience yung na-expect nyo? Especially all over the Philippines na talaga. Kung pagbabasihan lamang yung pagdami ng tao sa mga event ng taon, inaasahan namin na mahigit sa 55 hanggang 60,000 tao ang pupunta sa iba't ibang lugar na pagdadausan ng Pasinaya. Well, Sir Dennis, ano pa ba yung mga dapat abangan ng ating mga kababayan sa Pasinaya 2025? Maaari mo bang imbitahan yung ating mga tagapanood ngayon? Inimbitahan po natin ang ating mga kababayan na magpunta sa CCP Pasinaya, hindi lamang sa CCP Complex, kundi sa iba't ibang lugar na pagdadausan ito.
Kung sa tingin ninyo gusto nyong masampulan, matikman ang iba't ibang mga palihan sa iba't ibang uri ng sining at iba't ibang palabas mula sa sayaw, sa teatro, sa musika at maging sa sining visual at saka sa ibang pelikula, magpunta kayo sa CCP Pasinaya, workshop as much as you can, watch as much as you can, pay as much as you can. Libre po ito talaga at ito ay isang paraan ng paghahatid ng iba't ibang sining at kultura ng Pilipinas para sa ating mga kababayan. Magkita-kita po tayo sa CCP Pasinaya, February 1 and 2. Yan, Saturday, Sunday, oo, no February weekend. 1 and 2. This is the best time na yakapin at kilalanin pa natin yung kulturang Filipino through art. So once again po, maraming salamat Sir Dennis sa pagsama sa amin this morning at panigurado maraming Pilipino pa ang makikisa sa Pasinaya ngayong taon. Maraming salamat, sir. Maraming salamat.